What's up everyone? Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayon nga ay ating pag-uusapan kung paano nga ba gumawa ng hook at ano nga ba ang benepisyo nito. At para na rin magkaroon kayo ng idea paano pa natin mapapalaki yung engagement po natin. Isa ito sa mga malaking problema natin kapag gumagawa na tayo ng content. Kapag tayo ay nakapag-produce na ng video, akala nga natin is okay na yon. At ngayon nga ay ibabahagi ko sa inyo ang 5 paraan kung paano nga ba tayo gumawa ng hook. Before start this video, siyempre huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa mga bago natin upload. Isa sa mga importante na malaman po natin sa paggawa po ng hook, kailangan yung ginagawa mong content is gusto mo. Alam naman natin kapag gumagawa ng content, hindi yung ganun kadali. Kasi lalo't kung beginner content creator pa lang tayo, marami talaga tayo mga bagay na may mistake, may mga bagay talaga tayo na hindi pa alam. Kailangan nga natin pag-aralan yun para magkaroon tayo ng idea. Sa nakaraan po natin video, marami na rin po tayo nagawang content na mayroong ugnayan dito sa video po natin. Dahil sa Nick and Cheta Vlogs, gumagawa po tayo ng mga content na regarding na rin sa pag-vlog. Ano yung mga dapat mong gawin pag mag-start ka pa lang sa YouTube at ano yung mga dapat mong isaalang-alang. Isa sa mga importante po na dapat nating malaman is determine your content. Alam natin dapat sa sarili po natin yung ginagawa po nating content. Lalo't kung yung content mo ba gumagawa ba ng random videos, educational content, or mga funny videos. Kailangan dun ma-determine natin kung sino nga ba yung mga audience natin. At paano naman makakagawa ko ng isang hook video. At minsan nga yung mga content ko talaga iba-iba. So talaga kailangan dito na mag-focus lang tayo sa isang content. Kung saan ka nga ba magaling at ano nga ba yung gusto ng mga viewers mo. Kasi doon pa lang guys, kailangan natin ma-generate kung sino nga ba yung mga dapat na manood sa ating mga video. At ano nga ba yung mga potential na dapat nilang malaman. Unlike talaga kapag gumagawa ka ng mga video tapos mga random video siya, hindi talaga magiging existent yung mga video mo. Kasi magulo yung mga content mo eh. Iba talaga kapag meron tayong unique na content. Kasi dito talaga mabuboost po yung husay natin sa paggawa ng content. Lalo't kung yung content nating pinoproduce is gusto ng mga viewers natin at gusto natin. So isa yan sa mga importante na dapat nating malaman. Number 2 na dapat nating isaalang-alang is malinaw na pagpapahayag. Isa sa mga importante dito kung bakit kailangan natin malinaw yung pagpapahayag natin, no? Kailangan maayos, naiintindihan ng mga viewers natin kung ano nga po ba yung mga sinasabi natin dun sa mga video po natin. Ito kasi nakakatulong po ito para maintindihan nila yung mga bagay talaga na hindi pa sinasabi ng iba, kung paano nga ba ito at kung paano nga ba natin siya susolusyonan. Para nang sa gano'n, no, nasasagot yung mga tanong ng mga iba, ay si Nick nakakapagawa ng ganitong content. Tapos siya minsan sinasagot niya yung mga hindi natin alam. Iba natin mga tanong dun sa mga ibang content creator, nasasagot na niya. Dito na lang ako palagi magsusupport kasi lahat ng mga comment talagang ginagawa niya ng video. Kasi isa sa mga kailangan din natin kapag gumagawa po tayo ng content is yung communication. Kasi kapag wala tayong communicate, gawa lang tayo ng gawa ng content, minsan yung mga content na ginagawa mo, malayo na pala sa dati mong content. Hindi mo napapansin na marami ka ng mga viewers na nasisipag-alisa, hindi na rin nagiging akma doon sa mga ginagawa mo. Kapag gumagawa po tayo ng content, is kailangan variable po yung mga ginagawa po natin. Nang sa ganon, nasasagot din po natin yung mga tanong ng iba, at nakakatulong din po tayo. Number 3, ito, pinakagusto ko talaga ito sa topic natin. Kailangan meron natututunan yung mga viewers mo natin. Sa paggawa kasi ng content, hindi lahat ng mga content is may matututunan. Iba-iba po ang ating skills or credentials sa paggawa po natin ng content. Ay hindi porket na kapag gumawa ka ng content na ganito, may matututunan agad yung viewers. Minsan kasi kailangan na muna natin magkaroon ng experience. So minsan nga darating din sa punto ay kailangan magkamali ka na muna para matuto ka, diba? Pero ibang-iba talaga kung ikaw na yung nagbibigay ng gabay.
Kasi siyempre ikaw nagkaroon ka na ng experience. Siyempre sila hindi pa rin naman nila alam. Siyempre kailangan natin ibahagi yung mga nalalaman po natin. Paano nga ba natin na-resolve yung mga problema na yon? Isa yan sa mga dapat natin malaman sa paggawa po natin ng isang hook. Kailangan may natututunan po yung mga viewers po natin, naiintindihan yung ating pong ginagawang content. Nung sa ganun yung ginagawa natin video is hindi maging malabo at malinaw nga po yung impormasyon. At ito yung number 4 na kailangan mas alam po natin to. Is yung pag-e-edit. Kung maayos yung content mo, kailangan maayos din yung pagpoproseso sa editing. Isa din sa mga dahilan is malakas yung volume o yung sound po nila doon sa kanilang video. Kapag nag-e-edit po tayo ng mga video, hindi naman sobrang lakas po ng mga sound effect po natin kasi kawawa naman yung mga makikinig doon sa video natin. Bingin-bingi na no? Tapos yung video mo, wala naman talaga naiintindihan. At pangalawa sa mga nakikita kong dahilan, pagkabit po nila ng mga subtitles. Kailangan po kapag gumagawa po tayo ng mga subtitles, dapat nandito siya. Hindi po nasa ilalim po ng video. Pinopost po yan sa other social media account, hindi lang po yan sa YouTube. Kaya isa sa mga importante, nasa taas po yung ating subtitle at hindi po nga po nasa ibaba. Nang sa ganun nababasa po kahit saan pa natin yan i-post. Naman sa pagkuha po natin ng mga video effect, kailangan kapag kukuha po tayo, hindi po yung copyrighted. So syempre, maayos nga content mo, na-copyright ka naman. So wala ka rin namang kikitain, diba? Mga dapat natin isaalang-alang, yung paglagay po natin ng sound effect, subtitles, at pagkuha po natin ng mga video effect na nanggagaling po per other content creator. Sa ganun guys, na ipapakita pa rin naman natin yung originality sa ating content. Sa mga dapat natin isaalang-alang is yung number 5. Malinaw yung paggawa po natin ng video. Kailangan dyan, kapag gumagawa tayo ng video, kailangan maayos po yung ginagawa po nating video. Kailangan kapag magbibideo po tayo, kung wala man tayong ring light, lapit dito sa may bintana. Nung sa ganon guys, ipipresent po din natin yung ating liwanag. Isa yan sa mga importante na dapat natin malaman sa paggawa po natin ng content. Lagi lang natin tandaan na pag gumagawa po tayo ng mga content, kailangan nasa puso po natin yung mga ginagawa po natin para na sa ganon hindi po tayo nababurn out dito sa YouTube. Dito sa video natin, huwag kalimutan na mag-like, subscribe, and press the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload.